Chapter 1. 5 taon ang nakalipas simula nung kinasal kami. 5 taon ang nakalipas simula nung nagsama kami. Walang pinagbago. Ganun pa din ang pakikitungo nito sa akin. Tiniis ko lahat tulad ngayon. Nakaupo ako sa sofa habang naghihintay kay Ezekiel dito sa sala. Pasado 12 PM na pero hindi pa rin umuwi, laging late kong umuwi. Ganito lagi ang ginagawa nito. Minsan umuwi kong lasing. Minsan umuwi na merong dalang babae, lisa lang ang magawa ko ang tiisin lahat ng paakit nito. Napatingin ako sa pintuan nang narinig ko ang ugong ng kotse na kakapasok lang. Tumayo ako upang salubungin ko si Kyle. Inayos ko ang suit ko bago ako palapit sa pintuan. Pero, pumasok doon si Kyle habang nasa bisig nito ang isang babae habang naghahalikan. Nakapulupat ang mga binti ng babae sa bewang ni Kyle habang ang dalawang kamay ni Kyle ay nasa pangupo nito. Natulala ako habang nakatingin sa dalawa. Mas lalong lumalim ang halikan nilang pareho. Narinig ko kaagad ang malutong ni mura ni Kyle at ang ungol ng babae. Humajijak pa silang pareho at tumawa. Nanatili akong natayo. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahakbang na parang merong isang mabigat na bagay ang nakadagan sa akin. Tumulo isa-isa ang mga luha ko habang nanlalabong nakatingin pero nito na naglalakad habang naghahalikan. Nilagpasan nila ako na parang isang hangin lang. Nilagpasan nila ako na parang hindi nag-e-excite sa bahay na ito kahit na nakikita ako ni Kyle. Bumigat ang hininga ko. Daig ko pa ang pinatay ng paulit-ulit habang nakatingin sa dalawa habang paakyat sa ikalawang palapag. Narinig ko ulit ang ungol ng babae. Sa bawat daing ito para akong sinaksak ng paulit-ulit. Nanghina ako at halos hindi ko maramdaman ang mga tuhod ko. Napaupo ako nang wala sa oras sa sofa nang hindi ko na sila nakita. Sunod-sunod na umagos ang luha ko. Tulad ng sinabi nito sa kasal namin. Ako ang asawa pero iba ang mahal. Tulad ng banta nito sa kasal namin ay ginawa nito. Napayuko ako habang sunod-sunod umagos ang luha ko. Humagulgol ako at buti na lang tulog na ang kasambay. Hinabol ko ang hininga ko. Kailangan ko pang lumanghap ng hangin upang tahanin ang sarili pero hindi ko magawa lalo na sa nasaksihan ko. Paulit-ulit na itong ginawa sa akin. Paulit-ulit na itong nagdala ng babae pero wala pa ring pinagbago. Masakit pa rin. Nakakadurog pa rin ang puso ang makita ang mahal mong lalaki na merong kahalikang iba at Catholic na iba. I smiled painfully at hinayaan ang luha kong umagos. It's okay Sam. Sam POV. Nanatili akong nakaupo sa sofa habang pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo doon basta hinintay kong gumaan ang loob ko. Nanatili akong nakayuko habang umaagos pa rin ang mga luha. Hindi na ako nag-abala pang panasan ito. Hinayaan ko itong umagos. Ito lang naman ang magagawa ko ang ilabas ang sakit sa pamamagitan ng pag-iyak. Nang mahimasmasan ako at kahit nang hihina, sinubukan kong tumayo. Pinunsan ko ang luha ko saka ako dahan-dahan lumakad. Humawak ako sa railing ng hagdan para kumapit doon. Ang bigat-bigat sa dibdib habang humahakbang ako. Sa bawat hakbang ko sa hagdan bumibigat ang dibdib ko pero mas pinili kong pinalakas ang loob ko at ang katawan ko. Tuluyan na akong nakaakyat sa ikalawang palapag. Dahan-dahan akong lumakad sa papunta sa kwarto ng anak ko. Nilagpasan ko ang kwarto namin ni Ezekiel. Halos takbuhin ko ang kwarto ng anak ko nang marinig ang sunod-sunod na ungol sa kwarti namin. Kumikirot ang puso ko. Naninindig ang balahibo ko. Pumasok kaagad ako sa kwarto ng anak ko at tumambad sa akin ang kulay itim nitong theme. Ang kalat ng kwarto. Ang mga laruan na nagkalat sa paanan ng kama. Dahan-dahan akong lumapit sa anak kong mahimbing na natutulog. Nahiga ako sa tabi nito bago ko hinalikan ng marahan ang noo ko nito kasabay nun ang pagtulo ng luha ko. Ang dahilan kung bakit kinasal kami ni Ezekiel. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Sofia si Ezekiel. Niyakap ko ang anak ko. Wala akong pinagsisihan sa ginawa namin. Kahit kailan hindi ko pagsisihan ang ginawa namin dahil ang bunga naan ay ang anak ko. Isang bagay kung bakit galit na galit sa akin ang asawa ko. Good night Austin, Mommy loves you so much. Bulong ko dito kahit na hindi ako naririnig dahil patay ito sa tulog. Pinunasa ko ang luha ko. Hindi ka pa ba nasanay Sam? Ngumiti ako ng mapait dahil alam ko sa sarili ko na kahit na masanay ako. Masakit pa rin.
Unti-unti kong pinaikit ang mga mata ko at sinubukang alisin sa isip ko ang nakita ko kanina pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko kahit na malayo kami sa kwarto namin ni Ezekiel naririnig ko pa rin ang mga hilinghing nila. Bumangon ako at umalis sa kama. Inayos ko ang kumot ng anak ko bago ako nagpunta sa veranda ng kwarto ng anak ko. Niyakap ko ang sarili ko nang sinalubong kaagad ako ng hangin. Nakarobo lang ako. Pinunasan ko ang luha kong umagos na naman nang maalala ko at maramdaman ko ang ginagawa nito. Kumikirot ang puso ko sa mga ginagawa ni Kiel sa akin. Nil-iPad ng hangin ang nakalugay kong buhok. Sana lang umalis kaagad ang babae bukas dahil ayaw kong makita ng anak ko. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Senaryo ko ang veranda bago ako pumunta sa kama ng anak ko at tumabi doon. Natuyo na ang mga luha ko. Isang beses hinalikan ko ang anak ko sa pisngi bago ako pumikit ng mariin. Kailangan kong tanggalin sa isip ko ang nakita ko kanina. Nagtagumpay nga ako. Nakatulog ako ng mahimbing. Nagising ako kinabukasan nang marinig ko kumunot ang noo ko. Kinusot ko ang mata ko saka dahan-daang tumayo upang tingnan kung sino Tulog pa ang anak ko at nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Tumayo ako saka ako dumiretso sa pinto at dahan-daang binuksan. Tumambad sa akin si Kiel at ang babaeng dinala niya kagab na magkaharap. Nasa harap kasi ang kwarto ng anak ko sa kwarto namin ni Kiel. Magkaharap ang dalawa. Pagkatapos kang nag-enjoy kagab tapos paaalisin mo lang ako dito. Ramdam ko ang inis sa babae. Ganyan naman lagi si Kiel. Pagkatapos may kama, ihahagis na lang ng parang basura. Not really, wala sa sariling sagot ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Nanlaki ang mata ng babae at hindi makapaniwalang tiningnan ng asawa ko. What? Ramdam ko ang pagka-offend ng babae. Ngaon ko lang alam na naka-boxer lang si Kiel habang ang babae naman ay bihis na. Just leave woman, walang emosyong sabi ni Kiel. Sari-sari ang emosyon ko. Nakaramdam ako ng kirot at pang-iinggit. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko nang maramdaman ko ang kirot sa puso ko. Mommy, napatingin ako sa kama nang marinig ko ang boses ng anak ko. Senaryo ko kaagad ang pintuan at agad akong pumunta sa kama ng anak ko upang pigilan ko itong bumangon. Hindi pa umaalis ang babae. Kinusot ng anak ko ang mata nito. Bahagya akong nakaramdam ng awa para sa anak ko. Awang-awa ako dito dahilan para hindi ko mapigil ang hindi maluha. Hinalikan ko ulit ito sa noo. Tulog muna tao. Mahinang sabi ko bago ako humiga ulit sa kama upang tabihan ang anak ko. Naramdaman ko kaagad ang yakap nito sa akin. Kailangan na munang makaalis ang babae ni Kiel. Ayaw kong makita ng anak ko kung anong ginagawa ni Kiel. Ayaw kong masaktan ang anak ko. Hinalikan ko ulit ito sa pisngi bago ako pumikit. Sam POV. Nagising ulit ako sa pangalawang pagtulog nang merong gumalaw sa tabi ko. Minula ko ang mata ko at tumambad sa akin ang anak kong kakagising lang din na nakatingin na sa akin. Ngumiti ako bago ko hinalikan ang noo nito. I am already late for my class mommy. Nakangusong sabi nito. Bumangon kaagad ako sa kaumiling. Maaga pa naman. Bumaba ako sa kama ng anak ko at mas lalo kung nakita ko ang buong kwarto nito. Ang mga laruan nito nagkalat ng paanan ng kama. Ipapalinis ko lang mamaya sa kasambahay. Take a bath now and I will wait downstairs, sabi ko. Tumango ang anak ko bago ito dumiretso sa banyo nito. Lumabas kaagad ako sa kwarto. Nagpunta ako sa kwarto namin ni Kiel para makapagbihis ako. Pumasok kaagad ako at tumambad sa akin ang magulong kama. Kumirot ang puso ko nang maalala ko na naman kagab. Lumipad ang paningin ko sa closet na bumukas ito at lumabas doon si Kiel na naka-business attire na. Matalim itong nakatingin sa akin. Naninikip ang dibdib ko. What are you looking at? Malamig na sabi nito bago dahan-daang lumapit sa akin. Nanggatag ang binti ko. Napa-atras ako ng isang beses dahil sa tibok ng puso ko. Hindi ko ata kakayanin kung mapalapit ito sa akin. Itigil muna ang pangbabae mo Kiel kahit para na lang kay Otan, at para rin sa akin pero hindi ko na dinugtungan. Nasa isip ko na lang Tumawa ng pagak si Kiel saka siya lumapit sa side cabinet upang kunin ang relo doon at sinot. Dream on woman. Ginasto mo ito diba? Kaya magdusa ka. Subukan mo ring magdasal baka kasakilang matupad,
Malamig nitong sabi na ikinadurog ng puso ko. Kinuha nito ang phone niya pagkatapos magsuot ng relo. Nandidiri ako saw. Ginagamit mo ang bata laban sa akin para hindi kita maiwan. Sok. Nilagpasan ako nito pagkatapos sabihin. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Gusto ko lang magkaroon ito ng kompletong pamilya. Narinig ko kaagad ang pagsara ng pinto. Nanghina ako. Nangingilid ang luha ko. He's a CEO of Valerian Jewelries Corporation, isang sikat billionaire, businessman, heartless, cold, and arrogant. He's handsome with his brown eye. Siya yung lalaking pinapangarap ng lahat pero ako yung maswerte dahil aki ito ngaon pero malas din. Hindi ako ang mahal. Lumapit ako sa kama at naamoy ko kaagad ang magkahalong pabango ni Kill at nung babae. Nakaramdam ako ng kirot. Ang gulo ng kama. Nagsimula akong maglinis. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. He loves someone else at nag-break lamang silang dalawa dahil sa anak. Hindi ko anak yan. Isang pagkakamali ang batang yan. Umalangaw-ngaw yan sa utak ko nung nasa sinapupunan ko pa si Austin. Kailanman ay hindi pagkakamali ang anak ko. Naawa ako sa anak ko. Hindi ko mapigil ang tumulo ang luha ko. Sa kalagitnaan ng pag-iyak ko at paglinis. Tumunog ang phone ko na nasa bulsa ng Rob ang suit ko. Pinunasan ko ang luha ko at sinagot ang ina kong tumuwag. We got a lead hiha about our sister, soon we will see and be with her. Bungad sa akin ng aking ina. Napaupo ako at hinayaan ang ina kong magkwento tungkol sa nawawala kong kapatid. Tumigil muna ako sa paglilinis. Nakangiti ako habang kausap ang aking ina tungkol sa kapatid ko. Nakangiti ako. Malapit na naming makasama. Nasa labas ngaon ng bansa si mommy at daddy para hanapin ang nawawala kong kapatid sa matagal na ng panahon. Matagal na rin namin itong hinanap pero hindi kami tumigil sa kakahanap. Ngayong meron na silang lead tungkol sa kapatid ko tuluyan ng maging masaya ang magulang ko. Oh sige na hiha, I have to go. Babalitaan ka na lang namin ng dad mo, pagpapaalam nito. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Bago pa ako makapagsalita. Binabaan kaagad ako ng telepuno. Bumantong hininga ko at nakapangiti din. Malapit na naming makasama ang kapatid ko, gusto ko din itong makilala. Nagpatuloy ako sa paglilinis bago ako pumunta sa banyo para makapagligo. Naligo ako ng ilang minuto bago ako nagbihis ng pambahay at bago ako dumiretso sa baba. Bumaba ako sa hagdan at dumiretso ako sa dining area at tumambad sa akin ang anak kong kumakain. Tumabi ako dito. Ang gwapo ng anak ko. Napangiti ako. Umalis na po si daddy, sabi nito. Nakaramdam kaagad ako ng kirot. Ngumiti ako dito. Para akong sinaksak ng kutsilyo nang makita ko ang anak kong malungkot. Iniwan ni Kill. Huminga ako ng malali, bumibigat ang dibdib ko. It's okay Austin, andito naman ako at ako na maghahatid saw, tumanggo ang anak ko. Hinalikan ko ito sa pisngi. Umiwas ako ng tingin ng naramdaman ng luha kong tumulo. Ang bilis ko talagang maiyak pagdating sa anak ko. O wag na malungkot Austin, pagpapagan ni Manang sa anak ko. Lumapit ito sa amin saka hinaplos ang likod ko. Ngumiti ako dito. It's okay Manang. Alam ni Manang ang nangyayari dito sa bahay na ito. Yaya ko ito dati simula nung bata pa ako. Sinama ko siya dito para meron akong katulong sa pag-aalaga ng anak ko. Nagpatuloy sa kain ng anak ko at nakahinga ako ng maluwag na unti-unti ko nang nasisilayan ang ngiti nito. Hanggang ngaon iniisip parent ni Kill na hindi niya anak si Austin. Parang hindi ko ata kakayanin pag narinig ng anak kong hindi ina ako ni Kill. Iniisip ko palang nasasaktan na ako kaya gagawin ko ang lahat upang hindi marinig ni Austin ang pagtanggi nito sa ama. Tumulo ulit ang luha ko at nahulog na lamang ito sa pinggan ko. Huminga ako ng malalim. Nawalan ako ng gana. Tumayo kaagad ako. Wait for me, magbibihis lang ako. Sam POV. Bumaba kaagad ako pagkatapos kong nagbihis. Tumambad sa akin ang anak kong nasa sala na naghihintay sa akin. I am wearing a white skirt, a floral sleeveless turtleneck top and metallic stilettos. Ngumiti ako sa anak ko. Let's go. Ay ako dito. Tumango ang anak ko. Hinawakan ko ang kamay nito bago kami sabay na lumabas. Dumiretso kami sa garahe saka kami pumasok na sedan kong kotse. Ako na mismo ang nag-seatbelt sa anak ko.
Pinaandar ko kaagad ang kotse ko paalis sa bahay. Mayaman ang pamilya namin. Mayaman ang mommy at daddy ko, parehong galing sa marangyang pamilya. Isang CEO ang daddy ko sa Perez Real Estate. Meron din kaming bahay sa ibang bansa. I am a half foreign, ganun din si Ezekiel. Narating namin ang paaralan ng ilang sandali. Hinalas ko ang seatbelt ko, ganun din ang anak ko at nauna nang lumabas. Pumasok ang anak ko sa malaking gate, sumunod ako sa anak ko. I have to go mommy, paalam ng anak ko. Lumuhad ako upang mag-level ang paningin namin. Niyakap ko ito at hinalikan sa noo. Tumakbo na ito papasok at sinalubong na lamang ito ng mga kaibigan. Napangiti ako pero kumikirot din ang puso ko. Tumayo na ako saka ako bumalik sa kotse. Bella, see you smiley face. Message na Bella na natanggap ko pagpasok ko sa kotse nang tiningnan ko ang phone ko umilo. Nagkibat balikat ako bago ko pinahurot ang sasakyan ko. Bella is my friend. Nag-iisang kaibigan ko. Bata pa kami, magkasama na kami. Tagal na naming plano na magkita kami pero hindi ko monlakan dahil sa pagiging abala ko. Huminto ako nang nakita ko ang red light. Sumandal ako sa backrest ng upuan ko bago ko nireplyan ang kaibigan kong parating na ako. Napalingon ako sa kaliwa at hindi inaasahan na hadyap ng paningin ko si Kil na nakaupo sa isang table sa loob ng restaurant habang merong kausap na babae. Kumirot ang puso ko nang makita ko itong ngumiti at tumawa na kailanman ay hindi niya pinakita sa akin. Kumirot ang puso ko nang nakita ko kung paano ito ka-gentleman sa ibang babae na kailan naman ay hindi niya ginawa sa akin. Umiwas ako ng tingin ng sunod-sunod, umagos ang luha ko. Pinahurot ko kaagad ang kotse ko nang makita kong green light na ito. Ang bigat-bigat sa dibdib. Pinunasan ko ang luha ko pero tumulo pa rin. Kinalma ko ang sarili ko at sinubukang tanggalin sa isip ko ang nakita ko kanina. Lumabas kaagad ako ng kotse ko pagkatapos kong nag-retouch upang hindi mahalata ng kaibigan kong galing ako sa pag-iyak. Pumasok kaagad ako sa coffee shop. Normal ang pinakita ko kahit sa loob-loob ko ay kumikirot. Ngumiti kaagad ako nang namataan ko ang maganda kong kaibigan. Tumayo ito at sinabulong ako ng halik at yakap bago kami umupo. How are you? Tanong nito kaagad habang nagtatawag ng waitress para sa order naming kape. Huminga ako ng malalim nang muling pumasok sa isip ko ang nangyari kanina. Akala ko ba meron siyang trabaho? Umiling ako. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito pagkatapos sabihin sa waitress ang order namin. Tumango ako sa kangumiti. Well, hindi ko kailangan magtago sa kaibigan ko dahil alam nito lahat ng takbo ng kaibigan ko. Oh come on, stop lying. I know you. Umirap ako dahil talagang kilala ako ng babaeng ta. Bumantong hininga ako sa kasumandal sa backrest. Ganun pa rin naman, nothing changed, simpleng sagot ko. Alam niya kung anong ibig sabihin ko. Yung mga ginagawa ni Kil sa akin at sa pambabae nito. Bumantong hininga si Bella bago ko nakita ang salubong nitong kilay. Bakit kasi hindi mo hiwalayan? I can't. Hindi ako nagsalita. Hindi nagtagal dumating ang order namin. Nilapag nung waitress ang mocha sa Cacas Avenue cake. Kinuha ko kaagad ang kape ko at uminom. Oo nga pala, iisa lang pala ang rason mo. Yung anak mo. Paano naman ikaw? Ramdam ko ang inis nito pero hindi pa rin ako nagsalita. Wala akong masabi dahil sa puntong hindi ko inisip ang sarili ko. Wala akong pakialam sa sarili ko basta hindi lang masaktan ang anak ko. Umiling si Bella tila dismayado dahil kahit anong kumbansi nito sa akin hindi ko maiwan si Kil dahil bukod sa mahal ko ito meron din akong anak na kailangan ng ama. Gusto ko lang bigyan ng anak ko ang buong pamilya. Tumingin ka sa paligid mo, sabi nito na ikinakunot ng noo ko. Tumingin ako sa paligid pero wala namang kakaiba. Ang nakikita ko lang ang mga taong kumakain din at naglalakad. Humarap ako kay Bella at kinunutan ng noo. Seriously Sam, ang manhid mo talaga, hindi mo ba nakikita na maraming nagkakarandasaw? Pwede ko naman maghanap ng iba na mas better pa sa asawa mo, inis na sabi nito. Tumingin ako sa paligid. Ang daming nakatingin sa akin mapababae man o lalaki. Ang ngumingiti sa akin dahilan para ngitian ko din ito pabalik. Binalik ko ang paningin sa kaibigan ko. Madaming ang lalaki sa paligid pero hindi ko naman mahal. Madami nga pero wala naman akong naramdaman at tanging si Kil lamang ang magpapatibok ng puso ko at nagpapalabas ng emosyon ko na kahit pamilya ko ay hindi ko ginawa.
Umiling ang kaibigan at tumatahimik na lang. Sam POV. Ilang sandali kaming tumatahimik bago kami nag-change ng topic at nakahinga ako ng maluwag doon. Pinag-usapan ang trabaho nito at negosyo nitong itatayo. Pansamtala kong nakalimutan ang lahat. Umalis din kami kaagad ni Bella sa coffee shop at nagpunta na lang sa mall. Kumain din kami pagkatapos at sabay din kaming nag-spa. Ilang araw na ring hindi ako nakapag-spa. Marami kaming pinag-usapan ng kaibigan ko. Nakaka-relax ang spa. Ilang oras din kaming namalagi sa spa bago naming napagdesisyon ang come-in ulit. Ngaon lang bakanteng araw ko kaya lubus-lubusin ko nang makasama ang kaibigan ko. Minsan lang kami magkita dahil abala kami sa mga kanya-kanya naming trabaho, maliban sa akin na tanging anak ko lang ang inaasikaso ko pero paminsan-minsan pumunta ako sa office ni Dad para mamahala. Bye! Text kita kung kailan tao magkita ulit, tumanggaw bilang sagot sa kaibigan ko. Hinalikan niya ako sa pisngi saka kami nagyakapan. Pumasok kaagad ako sa kotse ko. Hapon na nang natapos kami ng kaibigan ko. Pinahurot ko ang sasakyan ko papunta sa paaralan upang sunduin ang anak ko. Pansamantalang nawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko naramdaman habang kasama ko si Bella. Lumabas kaagad ako ng kotse nang makita ko ang anak kong naghihintay na sa waiting shed pagkarating ko. Nilapitan ko ito at sinalubong ng yakap. I'm sorry, I'm late, did you wait? Tanong ko pagkatapos ng yakap. Umiling ang anak ko saka ngumiti. It's okay, or just time, ngumiti ako dito bago ko siya ginaya sa front seat. Kumain ka na ba? Tanong ko nang nakapasok ako sa kotse. Pinahurot ko ang kotse ko paalis sa paaralan. Umiling ang anak ko. Sa bahay na lang, ngumiti ako dito sa katumango. Masarap nga naman magluto si Manang. Samandal ang anak ko sa backrest habang ako naman ay nag-focus sa pagmamaneho. Ilang sandali narating namin ang bahay. Naunang lumabas ang anak ko bago ako. Pinasok ko ang wala pang kotseng garahe ang kotse ko. Hindi pa umuwi si Kiel. I shook my head. Of course laging late on kung uuwi dahil ayaw niya akong makita at makasama. Halos mandiri ngayon eh. Ngumiti ako ng mapait. Pumasok kaagad ako sa bahay, dumiretso ako sa kusina nang marinig ko ang ingay doon at tumambad sa akin ang anak kong nakikipag-usap kay Manang upang lutsuan ito ng pagkain na paborito na ito. Austin, lumingon ito sa akin pagkatapos kong tawagin. Let's go upstairs. We need to change our clothes. Lumapit ito sa akin at siya na mismo ang naghila sa akin paalis sa kusina. Manang bilasan niyo po meron pa itong binilin kay Manang. Ngumiti ako. Makita lang ang anak kong masaya, magiging maayos na ako. Inangat ko ito ngunit nagpumiglas dahil. Come on mom, put me down, I am a big boy now, sabi nito. Ngumuso ako, or still my baby Austin, nakangising sabay ko. Umirap ang anak ko bago ko ito nilapag. Sam POV. Naunang umakyat ang anak ko habang natatawa akong sumunod dito. He's still 5 years old pero mataas ang IQ niya. Pumasok ako sa kwarto namin ni Kiel habang ang anak ko naman ay sa kwarto nito. Dumiretso ako sa banyo upang makapagligo, medyo amoy pawis ako. Ilang minuto akong nagbabad bago ako lumabas at nagbihis. Lumabas ako sa walk-in closet kasabay noon ang pagtunog ng phone ko. Kumunat ang noo at tiningnan kung sino at tumambad ang pangalan ng aking ina. Umupo ako sa kama bago ko sinagot, hiha, ramdam ko ang galit sa boses nito. Kumunat ang noo ko pero bago pa ako makapagsalita ay naunahan kaagad ako. Nakita na namin ang kapatid mo, alam na namin kung sino siya, pupuntahan namin siya ngaon. Nanigas ako at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng galit. Ngumiti ako sa balita ni Mommy. Meron na akong kapatid. Magkakaroon na ako ng kapatid, talaga. Magandang balita mom. Nakangising sabi ko, ramdam ko rin ang kasiyahan sa boses ko. Huminga ako ng malalim kasi kinakabahan ako sa hindi malaman kung anong dahilan. Yes, malapit na nating makasama, ngumiti ako. Tuluyan nang maging masaya ang ina ko. Ibaba ko na, palapit na came, bago pa ako nakapagsalita, tinapos na ang tawag. Huminga ako ng malalim saka ako ngumiti. Maindang balita. Meron na akong kapatid. Tagal ko ring gustong magkaroon ng kapatid kasi all my life ako lang mag-isa. Ako lang mag-isang anak ni mom at dad.
Lumabas ako ng kwarto pagkatapos ng tawag na on. Dumiretso ako pababa papunta sa kusina at tumambad sa akin ang anak ko sarap na sarap sa kain habang ngumingiti. Tumingin ako sa orasan sa side cabinet. Hindi pa rin umuwi si Kill, Gabe na. Kumain na ba ang lalaking yun? Sana man lang hindi niya makaligtaan kumain. Bumantong hininga ako bago ako umupo sa tape ng anak ko. Sanay naman akong lagi itong late kung umuwi pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kung hindi maghintay. Kahit papaano asawa ko pa rin on. Kasal pa rin sa mata ng batas. Kahit na hindi ako mahal, sapat na sa akin na kasal kami at hindi na ito makuha sa akin. Kumain ako pero nasa isip ko pa rin si Kill at ang kapatid ko. Hindi na ako makapaghintay na makita ang matagal ko nang nawawalang kapatid. Tumingin ako sa anak kong sarap na sarap ang kain. Chapter 2. Tinapos ko kaagad ang pagkain ko at ganun din ang anak ko. Nakapagbihis na ito ng pamtulog. Inamoy ko ito at positibo akong tapos na rin itong nag-half bath. Pinunsan ko ang gilid ng labi ko ganun din ang anak ko. Take a sleep now Austin, sabi nito dito habang nag-aayos ng hapagkainan. Tinulungan ko na sinama ng kahit na pinigilan nila ako. Marami akong nagagawa sa kusina, I can cook, I can bake, I can clean, yan pa ang nagagawa ko sa kusina pero hindi ko na masyadong nagagawa dahil abala nga ako sa anak ko. I can't sleep, hindi pa ako dinadalaw ng antok mommy. Alma ng anak ko. Nilapag ko ang huling pinggan sa sink bago ko nilapitan ang anak kong nakaupo sa high chair dito. Pero hindi ka pwedeng magpuyat, sabi ko pero umiling lamang ito. Ngumuso at umiwas ng tingin at ngumuha na lamang mag-cookies na binili pa ni Manang kahapon. Hindi kasi ako makapag-bake kasi wala akong time. Favorite din ng anak ko ang cookies na mana niya kay Kill. Hindi sila mahilig sa sweet na pagkain pero pagdating sa cookies wala silang sinasanto. Basahan mo ako ng story mommy, sasamahan kitang hintayin si daddy. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. Umiling ako kasi ayoko. Ngumuso ang anak ko sa pag-iling ko, please, pagsusumamo nito. Umiwas din ako ng tingin at nag-isip. Hindi pa naman siguro magdadala dito si Kill ng babae right? Sabihin na nating abala yon sa trabaho kahit na nakita ko siya kanina sa restaurant. Kumirot ang puso ko nang maalala ko on, fine. Sabi ko dahilan para sumilay ang ngiti nito habang kumakain ng cookies. Inangat ko na ito sa bisig ko at dinala sa sala. Kumuha ako ng libro sa booklet dito sa sala. Tumabi kaagad ako sa anak ko. Nagsimula akong magkwento sa anak ko pero mas lalo at ang nadagdagan ang energy nito. Hindi man lang umantok. Panay ang kain nito sa cookies. Patuloy ako sa pagbabasa ng story kahit na nagpaalam na ang mga kasambahay na matulog na. Samandal ang anak ko sa dibdib ko habang dilat na dilat pa rin ang mga mata. Ngumuso ako, kailan ba ito aantukan? Nagpatuloy ako pero natigil din nang makarinig ako ng ugong ng sasakyan na kakahinto lang. Daddy's here na, tumanggo ako sa anak ko. Lumingon sa akin ang anak ko. Nasa akin ang mukha nito. Nakatalikod ito sa pinto. Lumipad kaagad ang mata ko sa pinto nang bumukas ito at tumambad sa akin ang. Bago pa makalingon ang anak ko sa pinto kaagad kung tinakpan ang mata nito. Kitang-kita ko si Kill nakakapasok lang habang merong kahalikang babae na kasama nito sa restaurant kanina. Mami wala akong nakikita. Tinakpan ko ang mata ng anak ko nang pumasok si Kill na merong kahalikang babae. Isa-isang tumulo ang luha ko hanggang sunod-sunod na ito. Mas lalo kong hinigpitan ang pagtakip ko sa anak ko kahit napili niyang tinatanggal ang kamay kong nakatikip sa mata nito. Kumikirot ang puso ko, Mami, wala akong nakikita.
Basag ng anak ko sa katahimikan dahilan para matigil sila sa halikan at sabay na humarap sa amin. Namumutla ang babae habang si Kiel ay walang emosyon. Nanlalabo ang paningin ko at kumikirot ang puso ko. Sana pala natulog na lang kami ng anak ko. Sana pala hindi na namin hinintay. Nagpumiglas ang anak ko pero hindi ko pinagbigyan. Binalik ni Kiel ang mata sa babae bago siya nito bamulong dahilan para tumango ang babae at lumabas. Binalik ni Kiel ang mata sa amin at tumambad sa amin ang namumungay nitong mga mata. Sunod-sunod na umagos ang luha ko. Daig ko pa ang sinaksak. Sa harapan pa talaga ng anak ko. Mga baboy. Bago pa makalapit si Kiel sa amin, inangat ko na ang anak ko at dinala sa bisig ko at umakyat na sa taas. Tinanggal ko na ang kamay ko sa mata ng anak ko, Daddy. Tawag ng anak ko sa ama. Umakyat na kami at iniwan doon si Kiel. Hindi ko pinakita sa anak ko ang mga luha kong umagos. Nasasaktan ako, sanay na ako pero hindi ko mapigil ang hindi masaktan lalo na pag sa harapan pa ng anak ko. Pumikit ako nang mariin ang naramdaman ko ang physical na kirot ng puso ko. Nilagpasan ko ang kwarto namin ni Kiel at dumiretso ako sa kwarto ng anak ko. Nanghihina ako pero pilit kong pinapalakas ang katawan ko. Nasasaktan ako, let's sleep Austin, Daddy's home na so we don't have to worry. I said painfully. Tumango ang anak ko pero alam kong gusto niya pang makausap ang ama niya. Kumikirot ang puso ko habang nakatingin sa anak ko. Paano niya ang nagagawa? Sunod-sunod umagos ang luha ko buti na lang hindi nakita ng anak ko kasi naka-dim light lahat ng kwarto niya. Close your eyes Austin, tumango ang anak ko at dahan-daang pinaikit ang mata. Doon pa lang ako humagulgol ng tahimik. Ang sakit-sakit. Tumangala ako sa kakuniyakap ang sarili ko. Tahimik akong humagulgol para hindi marinig ng anak ko, Sam. Tuldok panipik. Nakarinig ako ng katok at ang boses ni Kiel sa labas ng pinto. Kinagat ko ang pangibabang labi ko bago ko pinunasan ang luha ko at humiga sa tabi ng anak ko bago pa bumukas ang pinto. Niyakap ko ang anak ko at pumikit at nagkunwaring tulog. Naramdaman ko ang yapik ni Kiel. Nanatili akong nakapikit pero ang mga luha ko ay patuloy sa pagtulo at tumama na lamang ito sa unan. Naramdaman kong palapit sa amin si Kiel. Naramdaman kong umuga ang kama sa kabila. Hindi ako nagpahalata hanggang sa maramdaman ko ang pabango ni Kiel na nasa yuluhan ng anak ko. Hindi ko alam kung anong ginawa basta narinig ko na lang ang yapik nito paalis hanggang sa marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Sinubukan kong matulog. Sinubukan kong kalimutan ang nakita ko na naman. Hindi ako makatulog. Panay ang tulo ng luha ko dahilan para unti-unti na akong makaramdam ng inis. Hindi ako nakatulog kagab dahilan para gumising ako ng puyat na puyat. Napatingin ako sa orasan na nasa tabi kong kabinet at tumambad sa akin ang madaling araw pa. Kinusat ko ang mga mata ko saka ako dahan-dahan bumangon upang hindi magising ang anak ko. Dumiretso ako sa banyo ng anak ko at ginawa ang morning routine ko. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng kwarto at dumiretso pababa para makapagluto na. Maaga naman akong gumising, ako na lang ang magluto para sa mag-ama ko. Panigurado tulog pa ang mga katulong. Bumaba kaagad ako kasabay noon ang pagtunog ng phone dito sa bahay. Kumunat ang noo ko at lumapit din upang sagutin kung sinong tumawag. Hindi ko pa nakalimutan ang nangyari kagab. Hindi ko pa nakalimutan kasi ang hirap Tinanggal ko na lang sa isip ko. Ang importante hindi nakita ng anak ko. Ang importante hindi magtatanim ng sama ng loob ang anak ko sa ama nito. Sinagot ang tawag. Hiha, hindi ko contact ang phone mo kaya dito na lang ako. Si Mommy lang pala. Umayos ako ng tayo habang inaayos ko ang rubbing suit ko. Nasa Pilipinas na came, kasama na namin ang kapatid mo. Ramdam ko ang saya sa boses ni Mom. Mas lalo akong napatayo ng maayos. Unti-unting sumilay ang ngiti ko, talaga. Dumiretso na po ka dito sa bahay Mom. Nakangiting sagot ko, hindi na, ikaw na lang ang pumunta sa bahay natin. Alam mo naman excited makita ng kapatid mo ang bahay. Ngumuso ako pero kalaunan tumango din kahit hindi nila nakikita. Sure, ako na lang ang pupunta, I want to meet her mom. I said. Tinapos kaagad ni Mom ang tawag. Medyo merong kalayuan ang bahay ni na Mommy dito sa bahay namin ni Kiel. Pumunta na kaagad ako sa kusina upang makapagsimula ng magluto.
Nagpunta ako sa refrigerator upang kumuha ng mga sangkap. Nilapag ko ito sa mesa na nasa harapan ko lang. Nagsimula akong nag-slice ng mga kung ano-ano pero bago nag-suit muna ako ng apron. Nagsimula ulit akong mag-slice ng mga gulay saka bawang at kung ano-ano pa. Dahil sa gulat na sugatan ko ang kamay ko gamit ang kutsilyong hawak ko dahil sa sigaw na yun ni Kill. Unti-unti kong nakita ang dugo pero kaagad ko itong pinyuna sa apron at hindi nagpahalata. Bakit? Nakangiwing tanong ko habang dinamdam ang sugat sa kamay ko. Faster. I have meeting this morning. Walang emosyong sabi nito bago ako tinalikuran. Pumikit ako nang mariin agad hinugas ang kamay kong merong sugat. Ang lalim. Mahapdi ito pero kailangan kong tapusin ang pagluluto ko. Hindi ko muna pinansin ang sugat ko at nagsimula na ulit mag-slice at magluto. Masakit pero tiniis ko. Tumingin ako sa dining table kung saan nakaupo si Kill habang nakatingin sa phone. Sinong ka-text niya? Hindi ko mapigil ang hindi magselos at mainggit kung sino man yun dahil kahit kailan hindi yan ginawa sa akin ni Kill. Ang swerte naman. Ngumiti ako ng mapait at bahagyang kumirat ang puso ko. Sam POV. Binilisan ko ang pagluluto ko at ramdam kong inip na si Kill. Kaagad ko itong kinuha ang kanin at dinala sa dining area. Bumalik ulit ako sa kusina upang kunin ang hinanda kong ulam at ilagay ito sa harapan ni Kill. Napatingin ako sa suit nito nang makita kong hindi pa maayos ang necktie nito. Ngumuso ako saka ako dahan-dahan lumapit dito. Nasa tabi na ako ni Kill habang nakatayo, umupo kaagad ako. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko upang ayusin sana ang necktie ngunit sa mabilis na galaw tinabig niya ang kamay ko at masama akong tiningnan. Don't touch me. Huminga ako ng malalim at sinunod ang sinabi niya. Napatingin ako sa pagkain na nasa harap at nakahinga ako ng maluwag na maganda naman ang pagkakaluto kahit na nagmamadali ako. Tumayo na sana ako pero aksidente kong natabig ang isang basong tubig dahilan para lahat ng laman nito napunta sa pants ni Kill. Napatayo ito at kaagad kong narinig ang malulutong nitong mga mura. Nagulat ako at kaagad nataranta, sorry, kaagad akong kumuha ng tissue habang humihingi ako ng tawad at panasan sana ang pants nitong nabuhusan ng tubig pero hindi yun ang nangyari. Hinawakan ni Kill ng mahigpit ang braso ko habang nakatingin sa akin ng masama. Did you know that I have a meeting? Did you know? How can I go if I'm dressed like this? You idiot, galit na sabi nito habang ako naman ngumingiwi dahil sa higpit nitong hawak sa braso ko. I can almost feel his fingers marking my arms because of the tight grip. I'm sorry, hindyang paumiin ko habang sunod-sunod umagos ang luha ko pero mas nagulat ako sa ginawa niya. He pulled my hair and he dragged me. Hinayla niya ako gamit ang buhok ko habang naglalakad kami papunta sa taas. Ang sakit ng ulo ko. Parang akong kinakalbo habang hinihila ako ni Kill. Napapikit ako ng mariin habang dinamdam ang sakit sa ulo ko. Please Kill, let me go ang sakit. Pagmamakaawa ko. Pumasok kami sa kwarto namin ngunit dumiretso ito sa banyo at padabog akong binitawan doon. Napahawak ako sa inidoro at sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingin sa asawa kong madilim ang paningin sa akin. It feels so good look at you while you were crying. Lumapit ito sa akin at lumuhad upang magka-level kami. Yumuko ako dahil nasasaktan ako ngunit inangat niya din ang ulo ko gamit ang paghawak nito sa baba ko. I want you to cry, Sam. I really want you to suffer. You ruin my life. You ruin everything. Ramdam ko ang galit sa boses na ito. Mas lalong umagos ang luha ko. Sunod-sunod ito umagos. Padabog niyang binitawan ang baba ko. Sa lahat ng kilala kong babaeng malandi, ikaw ang malala, Sam. Remember that. Iniwan ako ni Kill na lumuluha pagkatapos sabihin yun. Ang sakit Ang sakit-sakit niyang magbitaw ng salita. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Ang sakit ng ulo nung hinailan niya ako. Napatingin naman ako sa braso kong namumulat dahil sa higpit na hawak niya kanina. Pumikit ako nang mariin dagdagan pa ng sugat ko kanina. Magkilala ang parents namin ni Kill. Magkaibigan sila. Kilala ko na dati si Kill. I was in love with him when I was 16 years old until now, mas lumala lang ang pagmamahal ko. He had a girlfriend named Sofia pero hindi ko pinakialaman yun. Nasasaktan ako ng palihim tuwing nakikita ko silang magkasama.
Nasasaktan ako pero tiniis ko. Tiniis ko lahat. Mahal ko siya. Mahal na mahal na. Isang araw dumating ang hindi ko inaasahan na tumawag siya sa akin lasing-lasing. Hindi ko alam kung bakit ako ang tinawagan niya at hindi si Sofia na girlfriend niya. Naglalasing ito. Pinuntahan ko siya sa bar kung saan ito nag-iinom na mag-isa. Lagi niyang sinasambit ang pangalan ko na hindi ko alam kung anong dahilan. Humingi ako ng tulong para tulungan akong iuwi siya pero hindi ganon ang nangyari. He kissed me hanggang sa napunta kami sa isang bagay na hindi dapat nangyari. Iniwasan ko siya pagkatapos noon habang siya naman ay walang naalala. Hindi niya maalala ang nangyari. Wala siyang maalala sa sobrang kalasingan. Hanggang sa nagbunga yun at si Austin yun. Sinabi ko sa magulang ang nangyari. Sinabi ko sa kanila na buntis ako at king sino ang ama, at sinasabi ko sa kanila ang totoo. Pinakasal nga ako kay Kiel dahil sa pagbubuntis ko. Nakipag-break si Sofia sa kanya sa harapan naming lahat. Nasaksihan ko kung paano naging miserable ang buhay ni Kiel pagkatapos iwan ito ni Sofia. Nasaksihan ko lahat. Kung pwede lang iwan para maging masaya ang taong mahal ko pero ayaw ko kasi paano naman ang anak ko. Ayaw ko kasi mahal ko. Ayaw ko kasi yun ang gusto ng magulang ko. Dahan-dahan ako tumayo at umupo sa inidoro. Sunod-sunod pero umagos ang luha ko. Halos habulin ko na ang hininga ko para bumalik lang sa normal ang paghinga ko. Nasasaktan ako sa physical lalong-lalo na sa emotional. Masakit ang ulo ko dahil sa paghila sa akin ni Kiel kanina. Masakit din ang braso ko at ang kamay kong nasugatan ko kanina. Dahan-dahan akong tumayo upang tingnan ang sarili sa salamin at tumambad sa akin ang magulo kong buhok at magulo kong mukha. Parang pinipiga ang puso ko. Naninikip ito sa sobrang sakit. Inayos ko ang sarili ko. Ang buhok kong nagulo ay sinuklay ko na. Ang braso kong pumula ay hinayaan ko na lang, lagyan ko na lang mamaya ng compress. Naligo na rin ako sa kanagbihis. Pinunasan ko ang luha ko. Kahit na nag-retouch na ako ay patuloy sa pag-agos ang luha ko. Lumabas ako ng kwarto na nakapagbihis na. Hindi ko pinahalata ang nangyari sa pagitan namin ni Kiel. Bumaba ako sa hagdan at tumambad sa akin ang anak kong nasa sala na habang nag-aayos ng uniform. Lumapit ako dito sa kako siya niyakap. Ako na naman maghahatid. Didiretso na lang ako kina mom. Hindi na ako makahintay na makilala ang kapatid ko. Done eating. Tumango ang anak ko. Kinuha ko na ang kamay nito at lumabas na. Mugto-mugto ang mata ko at alam ko pero tinakpan ko na ng make-up. Nagamot ko na rin ang sugat ko sa kamay ko. Pinagbuksan ko ang anak ko ng pintuan bago ako umikot papunta sa driver's seat. Pinaandar ko ang sasakyan ko at umalis na. Hindi naman ako malandi Simple lang akong tao. Maayos ang pagkatao ko. Wala akong ginawang kasalanan. Tumulo ang isang butil kong luha pero pinunasan ko lang nang maalala ko ang sinabi ni Kiel. Nasisiyasan siya kapag nakikita niya akong umiiyak. Para yung langit para sa kanya. Why are you crying, mommy? Tuldok panipik. Biglang tanong ng anak ko na ikinagulat ko. Pinalis ko kaagad ang natira kong luha saka ako umiling at ngumiti sa anak ko. Ilang sandali narating namin ang paaralan. As usual hinatid ko siya sa gate bago ito nagpaalam. Bumalik ako sa kotse ko pagkatapos. Inayos ko ang make-up ko bago ko pinaandar ang kotse ko papunta sa bahay ni na mommy. Kumikirot ang puso ko pero hindi ko napinansin. Makakalimutan ko rin pag makita ko na ang kapatid ko. Tinext ko si mom na parating na ako. Bumili pa ako ng isang favorite na dessert ni mom at wine naman para kay dad. Pinaandar ko ulit ang kotse ko pagkatapos kong bumili. Pinipiga ang puso ko dahil sa kaba. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Narating ko ang mansyon namin ng ilang sandali. Pinasok ko ang kotse ko sa garahe namin dito. Lumabas kaagad at pagkatapos kong kinuha ang pasalubong ko. Mas lalong bumundol ang kaba sa puso ko na kailangan ko pang lumanghap ng hangin. Dahan-dahan akong naglakad at mula sa kinatayuan ko ay rinig na rinig ko ang tawanan sa loob. Lumaki ang ngiti ko pero sa loob-loob ko kinakabahan ako. Dahan-dahan akong pumasok kahit na parang ayaw humakbang ng paa ko. Habang palapit ako ay mas lalo kong narinig ang tawanan sa loob. Huminga ako ng malalim nang nasa harap na ako ng malaking pintuan namin.
Dahan-dahan kong inikat ang doorknob upang buksan saka ako pumasok. Lumakad ako papuntang sala at tumambad sa akin ang taong hindi ko inaasahan na andito. Muntik ko nang mabitawan ang dala ko nang makita ko kung sinong katabi ni Ma'am Sofia. Hindi ako makagalaw nang makita kung sino ang nasa tabi ni Ma'am. Naging blanko ang utak ko. Nanigas ako kung saan ako nakatayo. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko maitago ang mukha kong gulat na gulat. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Sari-sari ang emosyon ko. Si Sofia na ex-girlfriend ni Kiel at ang kapatid kong nawawala ay iisa. Surprise! Hindi ako makapaniwala. Hindi ko na alam kung anong maramdaman ko. Kinakabahan ako. Bumundol ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako sa nalaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Muntik ko nang mabitawan ang mga dala ko at buti na lang sinalubong ako ng isang katulong. Tumayo si Sofia habang nakangiting nakatingin sa akin, kasunod nito si Ma'am. Mas lalo kong napatunayan na hindi nga ako nagmamalikmata. Si Sofia I want you to meet our sister, Sofia Claire Perez. Pagpakilala ni Ma'am habang nakangiti ng malaki sa akin. Hindi ako makangiti. Namumutla ang mukha ko. Paano kung magkita sila ulit? Posible yun kasi kapatid ko ang babaeng ta. Nice to see you again my dear sister. Oh God! Mas lalo akong nanghina. Gulat na gulat ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Hindi ako makangiti. Nanatiling gulat ang mukha ko. Were you surprised? Gulat na gulat ka tumawa si Ma'am sa sinabi ni Sofia saka ito hinalikan sa pisngi. Napatingin ako sa nakaupo sa sofa, nasa pang-isahang sofa si Danica at si Dad naman ay nasa huge na sofa na parehong nakatingin sa amin. Halikan, I have something for you, hinayla ako ni Sofia. Hindi ko maiwasang hindi manibago sa galaw niya. Ang alam ko may galit ito sa akin. Ang alam ko galit na gold ito sa akin. Pinagmasdan ko siya habang pinaupo niya ako sa pang-sofa kung saan nakaupo si Dad. Nakangiti si Sofia habang kumukuha ng cake na nasa table na pala. Hindi ko matanggal ang paningin ko dito. Kapatid ko ito. May dugo itong Perez. Napatingin ako sa aking ina at kitang-kita ko ang masaya nitong mukha. Hindi ka na galit sa akin? Bigla ang tanong ko dahil gusto ko lang malaman. Lumingon sa akin si Sofia na nakataas ang kilay bago ngumiti. Saan? Sa inyo ni Kiel. Why would I? Nakangiting sagot nito bago ulit kumuha ng cake. Hindi pa rin ako makangiti, tungkol sa nangyari noon. Matapang kong sabi. Tumawa si Sofia, oh come on Sam, matagal na kalimutan na natin, nakangiting sabi nito bago nilahad sa akin ang cake. Pinagmasdan ko ito at wala akong nakikitang mababakas na galit dito, in fact nakangiti, mabuti naman at nagkabutihan na kao. Si Danica biglang nagsalita na assistant ni Ma'am. Hindi ako sumagot at hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Umiwas ako ng tingin. Hindi pa rin ako makapaniwala na siya ang kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o matakot. Lumunok ako at nawala ng ganang kumain ng cake. Bumaling naman ako sa aking ina at nakita ko kung paano bumalik ang sigla nito habang nilalaro ang buhok ni Sofia habang nag-uusap sila. Umiwas ako ng tingin. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko, pinilit kong kumain at sumabay sa tawanan nila. Kinuwento nila sa akin kung paano nakita sila si Sofia. Nakita ko kung paano bumalik ang ina ko sa pagiging masaya dito. Why we don't try to hang out soon? Sabi ni Sofia sa akin na ikinagulat ko. Napatingin sa akin si Ma'am na tumango na para bang sinasabi niyang papayag ako pero labag sa loob ko. Hindi ako nagsalita, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakangiti si Sofia sa akin, hindi ako pwede, masyado akong busy Sagot ko na lang. Hindi talaga ako comfortable dahil naninibago ako. Nawala ang ngiti ni Ma'am na parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hinbehan kaagad ako. Tumango si Sofia na parang nanghihinayang. Next time then, si Sofia na tanong malungkot. Lumunok nang tumingin sa akin ang aking ina ng matalim. Umiwas ako ng tingin, hindi yan busy di ba hiha? Samahan muna ang kapatid mo kung saan pupunta. Para naman magka-bonding muna kao, si Ma'am mas lalo akong nagulat sa sinabi ni Ma'am.
Mas lalo tuloy akong nawalan ng salita. Hindi ako matango at hindi rin ako makailing. Dahan-dahan lumaki ang ngiti ni Sofia. Yes hiha, I agree or mom. Si Dad naman ang nagsalita dahilan para mapatingin naman ako dito na malaki rin ang ngiti. Ayoko Dad, baka magalit si Kill. Umiwas ako ng tingin. Please sister. Bumaling ako kay Sofia na nakapuppy eye habang nakatingin sa akin tila nagmamakaawa. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Bumaling ako sa aking ina na masama ang tingin sa akin bago ko binalik ang paningin kay Sofia na malaki ang ngiti. Dahan-dahan akong tumango sa kangumiti dahilan para mapasigaw ito ng malakas na, yes, bago ito tumayo, lumapit at niyakap ako. Nanigas ako sa kinataupuan ko, thank you, susunduan na lang kita sa bahay nyo. Alam ko naman kung nasaan ka nakatira, hindi ako makapagsalita. Gusto kong umapila sa sinabi niya pero tumayo na ito at tumawag na ng kaibigan. Bumaling ako sa ina ko na malaki na ang ngiti sa akin. Kumirot ang puso ko nang hindi ko malaman kung anong dahilan. Umiwas ako dito ng tingin at hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Next week tumango ako kay Sofia sa kangumiti ng pilit. Lumunok ako ng isang beses at uminom na lang ng tubig. Chapter 3. Si Sofia na ex-girlfriend ni Kill at ang nawawala kong kapatid ay iisa. Hindi pa rin ako makapaniwala. Isang malaking pasabog ang nalaman ko. Hindi ko maiwasang hindi magtanong kung bakit siya pa. Sa lahat-lahat ng tao na maging kapatid ko pero bakit siya pa? Hindi naman sa hindi ko siya gusto pero komplikado. Kapatid ko siya at wala akong magagawa doon. Kadugo ko siya at wala akong magagawa doon at tanging magagawa ko na lang ay ang tanggapin si Sofia. Isang araw akong nagstay sa manyon namin. Sinubukan kong makisama sa tawanan nila. Sinubukan ko pero kinaya ko naman. Bumalik ang ina ko sa dati. Noon palagi itong malungkot dahil nga nawawala ang kapatid ko pero andito na, bumalik na ito. Nakangiti na ito at tumatawa, ipapasyal ka namin bukas ng daddy mo kung saan mo gusto. Sabi ni Mom habang kinukuha ang pagkain para kay Sofia. Pinagmasdan ko ito. Naintindihan ko si Mom dahil gusto lang nitong bumawi sa pagkukulang niya bilang ina. Umiwas ako ng tingin at kumain na lang. Gumagave na at dito na ako nag-dinner. Tumawag na din ako sa bahay at nalaman kong nakauwi na si Austin. Nakahinga ako ng maluwag doon, panay ang tawanan nila habang ako tahimik lang na kumain. Umalis din ako sa mansyon pagkatapos dahil hindi ko gusto ang naramdaman ko. Hindi ko gusto ang mga nakikita ko. Umalis kaagad ako pagkatapos kong humulik sa pisngi ni Dad at Mom. Next week Sam, don't forget, tumango ako sa bili ni Sofia bago ako umalis. Pinahurot ko ang sasakyan ko. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Huminga ako ng malalim at sinubukang kumalma dahil nagmamaneho ako at masama yun. Narating ko ang bahay namin ng ilang sandali at safe. Lumabas ako ng kotse pagkatapos kong e-park ang kotse ko sa garahe. Bukas pa ang ilaw kaya positibo akong gising pa sila. Hinilot ko ang Sint Edo ko at bahagyang nakaramdam ng pagod. Pumasok kaagad ako sa bahay, dumiretso ako sa kusina ngunit napatalon ako nang makita ko si Kill na nasa high chair habang nakaupo nakakagaling lang sa pag-uusap ng phone. Nilapag niya ang phone niya sa sink kung nasaan ang cupping ginawa niya. Where have you been? Malamig na bungad sa akin. Muling pumasok ang ginawa sa akin kanina. Yung paghila nito sa buhok ko. Umiwas ako ng tingin ng kumirot ang puso ko. Sa bahay lang ni na Mom, simpleng sagot ko. Pumunta ako sa ref at kumuha ng tubig. Gusto ko na lang matulog. Napatingin ako dito nang tumayo ito. I'm glad that you find your sister. Ngumisi ito at iniwan akong gulat. Iniwan ako ni Kill dito habang gulat at naguguluhan sa sinabi nito. Alam ba niya? O baka guni-guni ko lang? I don't know. Tinapos ko kaagad ang pag-inom ng tubig at umakyat na sa taas. Himala ata at wala siyang dinalang babae.
Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto namin at tumambad sa akin ang patay na mga ilaw pero nakadimmed ang buong kwarto. Tulog na si Kill nang tumingin ako sa kama. Araw-araw ko naman pinapalitan ang bedsheet namin tuwing meron siyang dinadala siyang babae dito. Nagkibat-balikat ako at dumiretso sa closet para makapagbihis. Nagsuot lang ako ng pantulog, nag-half bath lang din ako. Lumabas ako ng closet saka dahan-dahan pumunta sa kabila ng kama. Ngumiti ako ng mapait. Magka-tape nga kaming matulog pero wala namang kibuan. Magka-tape nga came pero pakiramdam ko ang lawlaw namin sa isa't isa. Merong isang unan na nakalagay sa pagitan namin upang hindi magtagpo ang mga balat namin. In case din na pumasok bigla si Austin hindi kami mabuking. Tumalikod ako kay Kill. Nanatiling mulat ang mata ko habang iniisip ang kapatid kong si Sofia. Hanggang ngaon hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Hindi ko malaman kung ano. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o matakot. Pinilig ko ang ulo ko at pumikit. Gusto ko na lang matulog pero ayaw ng mga mata ko. Gising na gising pa ang kaluluwa ko, hindi ako makapaniwala na si Sofia ang kapatid ko na ex-girlfriend ng asawa ko. Mas lalo akong naguluhan kung paano kami makikitungo sa isa't isa. Kumirot ang puso ko nang napagtanto kong mahal parent ni Kill ang kapatid ko. Mahal parent ni Kill si Sofia na kapatid ko. Tumulo ang isang patak na luha ko at sinaloko na lamang ito gamit ang palad ko. Tumalikod ako muli sa asawa ko at pumikit. Nakatulugan ko ang pag-iisip naan at nagising na lang ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko. Kinusot ko ang mga mata ko at bago pa ako makabangon ay bumukas ang pinto at tumambad sa akin si Manang na hindi ko alam kung anong reaksyon nito. Samantha, dumating ang mommy mo at daddy mo kasama ang kapatid mo, hindi ko inaasahan na si Sofia ang kapatid. Nakagulat, bungad ni Manang sa akin dahilan para tuluyan nang nawala ang antok ko. Napabangon ako at gulat na napatingin kay Manang. Kaagad akong bumangon at hindi na ako nag-abalang magbihis at kaagad akong lumabas sa kwarto at bumaba. Dumiretso ako sa kusina at tumambad sa akin ang magulang ko, si Sofia, ang anak ko at si Kill na naka-business attire na. Hiya, good morning. Si Mom tumayo kaagad ito at nilapitan kaagad ako upang halikan sa pisngi. Sumunod din si Sofia. Alam mo bang si Kill kinansel ang meeting para lang makasama kaming kumain? Oh, bumalik si Sofia sa tabi ni Mom pagkatapos sabihin yun. Bumalingak kay Kill na nakatitig sa Sofiang nakagiti. Kumirot ang puso ko at umiwas ng tingin. Lumapit ako sa anak ko at hinalikan ito. Hindi pa ako nakapagbihis dahil sa biglaan ang pagdating ni na Sofia dito. Kumikirot ang puso ko sa bawat mahuli kong nakatitig si Kill sa mukha ni Sofia. Naninikip ang dibdib ko tuwing magtitigan sila. Umupo ako sa tabi ng anak ko na katabi nito si Kill na kaharap si Sofia. Lumunok ako at nagsimulang kumuha ng pagkain. Bakit ganun? Ang daling i-cancel ang meeting niya para lang makasama silang kumain samantalang kami. Huminga ako ng malalim nang maramdaman ko ang cycle na kirot ng puso. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pero isa lang ang masasabi ko. Nasasaktan ako habang nakatingin sa dalawa na nagkatitigan. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang makita ang mata nilang nagsasabing mahal pa nila ang isa't isa. This one is our favorite, right, Ezekiel? Napatingin ako kay Sofia na biglang nagsalita. Nakangiti ito habang nilalagyan ng beefsteak ang pinggan ni Kill. Lumunok ako kung paano tiningnan ni Kill si Sofia. Nasasaktan ako sa paraan ng pagtitig niya dito. Nasasaktan ako. Why, FCK. Namamaos ang boses ni Kill habang nagsalita ito. Hindi ko alam na favorite niya ang pagkain na yan. Hindi ko alam. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan ko itong tumulo sa pamamagitan ng pagkagatlabi. Oo, alam mo ang favorite na ulam ni Kill, hiha. Si Mommy nagulat na gulat. Yumuko ako dahil sa kahihiyan. Humigpit ang hawak ko sa tinidor ko. Mas lalo akong yumuko, yes Mommy. Ako nga nagluluto nito diba Ezekiel? Masayang sabi naman ni Sofia. Mas lalong kumirot ang puso ko. Ako yung asawa pero wala akong alam tungkol sa mga gusto nito. Ako yung asawa pero parang hindi. Tumango si Kill, nakita ko ito mula sa gilid ng mata ko. Oo nga pala, meron kayong nakaraan. How about you Sam? Alam mo ba ang gusto ng asawa mo? Biging tanong ni Mom na nagpatihil sa akin.
Lumunok ako saka ako umiling. Bumagsak ang balikat ng aking ina na parang disappointed. Oh, sipol ni Sofia. Hindi na ako nagsalita. Nagbabara ang lalamunan ko. Yumuko at bahagyang nakaramdam ng hiya. Napatingin ako kay Kill na nakatitig lamang kay Sofia. Umiwas kaagad ako. Durog na ang puso ko. Kayang-kayang wasaki ni Kill ang puso ko ng pinong-pino. Kinagat ko ang labi ko sa nagbabadyang luhang gustong umagos. Napatingin ako sa anak kong kumain lang na parang hindi nakikinig. It's okay Sam. Ngumiti ako ng mapait para sa sarili ko. Ilang sandali pa natapos kami kaagad sa kain. Sumunod ako sa kusina upang ilagay ang pinggan na ginamit namin. Kagawian ko na itong tumulong sa mga katulong. Pumasok ako sa kusina ngunit natigil din nang makita ko si Tuldok-tuldok, Sofia na nakasandal sa sink ng kitchen habang kino-corner ito ni Kill. Kinulong ni Kill si Sofia gamit ang mga braso nito. Muntik ko nang mabitawan ang pinggan na hawak ko. I missed you. Tumulo na ang luha kung kanina ko pa pinigilan. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang luha ko dahil ngaon nasasaktan ako. Umatras ako. Nanlalabo ang paningin ko pero hindi hadlang yun para hindi ko makitang naghalikan sila. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Nanghihina ako pero pinalakas ko ang katawan ko. Bumalik ako sa dining area at binalik doon ang pinggan na hawak ko. Buti na lang si Manang na lang ang nasa dining area dahil sina Mommy ay nasa sala na. Pinunsan ko ang luha ko. Bakit? Saan ka pupunta? Biging sabi ni Manang nang makita niyang binalik ko ang pinggan na dapat ilagay ko na sa kusina. Nangingilid ang luha ko. Nasasaktan ako sa nakita ko at narinig ko. Naghalikan sila. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, nasasaktan ako. Magbibihis lang tipo. Nanginginig ang boses ko. Tumalikod na ako at hindi ko na hinintay pang sumagot si Manang. Tumulo na ang luha ko habang paakyat ako sa taas. Sunod-sunod umagos ang luha ko na parang ulan. Halos gusto kong takbuhin ang kwarto namin upang doon ilabas ang sakit. Pagbukas ko pa lang sa pinto doon na ako humagulgol. Nakasandal ako sa pintuan habang nakatingalang umiiyak. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa narinig ko at nakita ko. Kumikirot ang puso ko. Mas lalong umagos ang luha ko nang makita kong naghalikan sila. Mahal pa nila ang isa't isa. Nanghina ako nang maisip ko paano kung hilingin ni Sofia si Kill sa magulang ko? Pumikit ako nang mariin hindi naman yan magagawa ng ina ko. Mas lalo akong umiyak nang pumasok ang imahe nila sa akin habang nakasandal si Sofia sa sink at kinukulong ito ni Kill. Siguro miss nila ang isa't isa. Kapatid ko si Sofia. Napaka-komplikado naman. Ang hirap naman ng nasa sitwasyon ko. Dahan-dahan akong umupo habang umiiyak parent. Nasasaktan ako pero wala akong magawa. Mas lalo kong nakumpirma na mahal pa nila ang isa't isa. Isa-isang tumulo ang luha ko na parang ulan. Samantha. Tuldok panipik. Natigil ako sa pag-iyak nang marinig ko ang boses at katok na ni Manang. Pinunasan ko ang luha ko pero tumulo parent. Tipo. Nanginginig ang boses ko nang nagsalita ako. Okay ka lang ba? Mas lalong umagos ang luha ko sa tanong na ni Manang. Siguro naramdaman niya na masama ang pakiramdam ko. Umiling ako dahil hindi ako okay. Nasasaktan ako dahil ako yung asawa pero wala akong alam tungkol kay Kill. Nasasaktan ako dahil mahal pa nila ang isa't isa't. Oo naman po, I lied. Sunod-sunod umagos ang luha habang dahan-dahan akong tumayo upang makapag-ayos na. Ayos lang yan Sam, ayos lang yan. Matutunan Karen niyang mahalin. Ayos lang yan at kaya mo yan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na maayos lang ako pero ang totoo. Hindi. Pumasok ako sa banyo at doon pinagpatuloy ang pag-iyak. Pumasok ako sa shower room at kaagad kong naramdamang ang malamig na tubig sa katawan ko kasabay nun ang pagdaloy ng luha ko sa pisngi ko. Dinamdam ko ang malamig na tubig na damaloy sa buong katawan ko. Hindi ko pinansin ang luha kung sunod-sunod umagos. Hinayaan ko ito. Ilang sandali din natapos ako. Dumiretso ako sa closet upang magbihis. Mugto-mugto ang mga mata ko pero nilagyan ko na lang ng kaunting make-up ang mukha ko. Lumabas ako ng kwarto at umaktong parang walang nangyar. Umakto na parang normal. Huminga ako ng malalim bago ako dahan-dahan bumaba. Maingay sa baba kahit na medyo malayo pa ako sa kanila. Nasa akin agad ang paningin nila nang nakita nila akong bumaba.
Nasa kondangan ni Dad ang anak ko habang umiinom ng Chucky. Nasa pang-isahang sofa si Kill. Kumirot ang puso ko nang maalala ko ang ginawa nila. Gusto ko silang pagsabibin. Gusto ko silang kumprutahin pero natatakot akong ako na naman ang mali. Natatakot akong, ako naman ang masama. Natagakot akong, ako naman ang nanakit. Umiwas ako ng tingin at umupo sa tabi ni Mom. What took you so long? Si Mommy na nakatingin sa akin. Sumandal ako sa backrest at tiningan si Sofia na nakangiti ng malaki sa akin. Totoo ba yan? Hindi ko mabasa ang pag-iisip at galaw ni Sofia. Nakangiti ito ng malaki sa akin habang ako naman ay pinagmasdan ito ng mabuti. I just took a bath and get dressed, nakangiti ring sabi ko sa aking ina kahit na sa loob-loob ay para na akong dinudurog. Pilit akong ngumiti ng matamis at pinakita sa kanilang walang problema. By the Samantha. Bumaling ako kay Sofia nang nagsalita ito. I changed my mind, I pick you up here tonight. Kumunat ang noo ko sa sinabi nito. Napatingin kaming lahat dito, yung pinag-usapan natin Sam. Nakalimutan muna, sabi nito na parang nasasaktan. Akala ko ba next week pa yun? Umiling ako sa sinabi ni Sofia. Hindi ko naman nakalimutan, ang akala ko lang next week pa. Where are you going? Seryosong sabi naman ng ama ko. Bumaling ako sa asawa ko at muling kumirit ang puso ko nang nakatitig lamang ito kay Sofia, bawat galaw ni Sofia sinusundan niya ng paningin. Umiwas ako ng tingin, I just want to be with my sister Dad. Magbobonding kami ni Sam bilang magkapatid. Masayang sabi ni Sofia habang ako naman ay nasasaktan. Yumuko ako, hindi ako pwede Sofia, pasensya na. Matapang na sabi ko dahil hindi ko parent itong gustong makasama. Napatingin ako sa aking ina na masama na naman ang tingin sa akin. What? Come on Sam. You made a promise. Si Sofia nagulat na gulat. Pagbigyan muna ang kapatid mo Samantha. Seryosong ani ng aking ina. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Tumingin ako kay Kill na hanggang ngayon nakatitig parent kay Sofia. Huminga ako ng malalim bago ako tumango, yawn, it's okay for you Ezekiel right? Tuldok panipik. Malambing na tanong ni Sofia pero walang nakapansin doon. Nagtama ang mata nila na parang nag-uusap sila gamit ang mata. Of course it's okay. Malamig na sagot ni Kill. Hindi ako makapaniwal. Pagdating sa kapatid ko ay bang iba ito. Lumunok ako dahil nagbabara ang lalamunan ko. It's settled then. I pick you up here tonight Sam, get ready. Hindi ako nagsalita sa sinabi ni Sofia. Nagbabara ang lalamunan ko. Nakasandal lang ako sa sofa kung saan ako nakaupo habang pinagmasdan ng dalawang naghuhuliang nagkatitigan. Kumikirot ang puso ko at tanging ginagawa ko na lang ay umiwas ng tingin. Hindi na kami magtatagal, meron pa kaming lakad. Basag ni Mommy ng ilang sandali. Hinatid ko ito sa gate kasama ang anak ko. Hinalikan ako ni Mommy at Daddy sa pisngi bago sila pumasok sa kotse. Kumaway lang sa akin si Sofia at tumingin sa likod ko kung saan nakatayo si Kill. Hindi ko tiningnan si Kill kung anong reaksyon nito. Nasa bisig ko ang anak ko habang umiinom parent ng Chucky. Napabilang ako sa asawa kong dumiretso sa garahe at pumasok sa kotse bag ito umalis at iniwan kami dito ni Austin. Tumulo ang luha ko pero agad ko din itong pinunasan bago kami pumasok sa loob. Nasasaktan ako. Sinalubong kami ni Manang na may dalang tubig. Ngumiti ako dito ng malungkot. Okay lang ako Manang. Niyakap niya ako, kasama ang anak ko. Pangalawang ina ko ito si Manang. Siya na ang yaya ko simula nung bata pa ako. Umupo kami sa sofa at nagpahinga. Kahit wala naman akong ginagawa pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Uminom ako ng tubig. And nakita ko kanina ang asawa mo saka yung kapatid mo na. Tumulo ang luha ko nang maalala ko yun. Napatingin ako kay Manang na punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Kaya niya ako pinuntahan kanina kasi nakita niya ang nakita ko. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingala kay Manang. Kahit anong pigil ko sa luha ko kung nasasaktan ka talaga, tutulo at tutulo parent. Wag niyo po akong Manang, okay lang po ako. Kinuba ko si Austin at inangat ko ito at dinala sa bisig ko bago ko nilagpasan si Manang. Pinunasan ko ang luha ko at umakyat sa taas. Samantha. Tuldok panipik. Tawag yun ni Manang sa akin dahilan para lumingon ulit ako.
Ngumiti ako dito ng matamis na parang pinapahiwatig kung okay lang ako pero ang totoo hindi. Umakyat na ako sa taas at dumiretso sa kwarto ng anak ko. Nilapag ko si Austin sa sahig dahilan para tumakbo ito sa mga laruan niya na nasa isang malaking box. Hinyan ko ang anak ko. Binuksan ko ang veranda ng kwarto at agad akong sinalubong ng hangin. Lumipad ang nakalugay kong buhok. Umupo ako sa pang-isahang sofa dito sa veranda ng anak ko. Sumandal ako sa backrest at pumikit. Pinipiga ang puso ko sa nakita ko kanina. He still loves Sofia. I wonder na kahit kunti lang minahal ba ako ni Kyle. I wonder na kahit kunti lang nag-aalala din ba ito. I wonder kung kahit kunti lang na-miss niya ba ako. Tumulo ang isang butil kong luha dahil alam ko sa sarili ko na wala parent. Buong araw akong nasa bahay kasama ang anak ko. Buong araw akong nanatili sa kwarto habang nag-iisip. Pababa na ako ng hagdan dahil dumating na si Sofia. Let's go. Hinayla niya ang kamay ko palabas ng bahay. Hindi pa umuwi si Kyle, baka abala sa meeting. Pumasok kami sa kotse na bagong-bago, nakakabili lang. Pinahurot niya kaagad ang sasakyan. Pinahurot ni Sofia ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Nakatingin lang ako sa unahan habang nagsisalita ito tungkol sa kotse na ito na regalo ni Dad. Unti-unting bumabawi si Dad at Mom sa pagkukulang nila kay Sofia. Panay ang kwento nito habang ako sinubukan kong ngumiti. Ilang sandali narating namin ang lugar na gustong puntahan ni Sofia. Mula dito sa parking lot dinig namin ang malakas na music sa loob at sigawan ng mga tao. Sumilip ako at napagtanto kong nasa isang bar kami. Napatingin ako kay Sofia na malaki ang ngiti. Let's go. Nasa loob na ang mga kaibigan ko. Nauna itong lumabas. Umurong ako parang hindi ko gusto. Meron na akong asawa at anak at hindi na ito pwede sa akin. Dahan-dahan akong lumabas at nagulat ako nang bigla akong hinayla ni Sofia papasok sa loob. Tumanggaw siya sa dalawang nagbabante sa pinto bago kami pumasok. Tumambad kaagad sa akin ang mga taong nagsasayawan, nag-iinyuman, naghahalikan at kung ano-ano pa. Amoy usok din ang buong paligid at nakakahilo ang ilaw. Hinayla ako ulit ni Sofia at dumaan muna kami sa mga taong nagsasayaw sa harap. Tumingin ako sa paligid, ang gulo nito. Narinig namin ang sigaw na yun kung saan. Lumaki ang ngiti ni Sofia nang makita ang mga taong nasa sofa habang umiinom na. Lumapit kami doon at nasa akin agad ang paningin nila. Guys, this is my sister, Samantha. Pagpakilala ni Sofia sa akin. Isa-isa nilang sinabi ang pangalan nila pero hindi ko na matandaan. Pinaupo nila ako sa pang-isahang sofa habang nag-o-order sila ng inumin. Samantha, mga kaibigan ko, tumanggo ako kay Sofia at nakipagngitian sa mga kaibigan. Dumating ang inumin nila at nagsimula na silang tamwa. Hindi ako makasabay dahil hindi ako sana sa ganito. Nag-inuman na sila habang nakatingin lang sa kanila. Ang iba lasing na at medyo may tama na kasi kung ano-ano na ang ginagawa nila. Sumabay din sa kanila si Sofia sa pagtatawanan at inuman. Sigaw yun ni Sofia upang marinig ko. Mas lalong lumakas ang music at kailangan naming magsigawan. Drink this. Umiling kaagad ako nang makita kong nilahad niya sa akin ang isang matapang na alak. Pinagtutulungan ako na inumin ko yun. No thanks Sofia, I don't drinks, tama na sa akin ang juice. Nakangiting sabi ko pero umiling lang ito at disappointed na tumingin sa akin. Come on, wag kang cage, minsan lang ta saka isa lang ta Sam. Pangungulit niya at ginatungan pa ito ng mga kaibigan niya kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Isa lang ha, tumanggaw sila bago ko nilagok ang alak. Naramdaman ko kaagad ang pagdaloy ng alak sa lalamunan ko. Sumigaw sila sa ginawa ko at muli silang bumalik sa kasiyahan. Sumandal ako sa sofa nang maramdaman kong bumibigat ang mata ko. Hinilat ko ang sintedo ko nang gustong-gusto ko nang ipikit ang mata ko. Sinubukan kong damilat ngunit naramdaman ko kaagad na umangat ako. Bago ko pa tuluyang ipikit ang mata ko nakita ko ang malaking ngiti ni Sofia. Sleep well my dear sister. And everything went black. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko pero gising na ang diwa ko. Gumalaw ako sa dahan-dahan minulat ang mga mata ko at tumambad kaagad sa akin ang hindi pamilyar na kwarto. Napaupo ako sa kama pero agad din akong napapikit at napahawak sa noo ko nang maramdaman ko ang sakit nito.
Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala na akong maalala. Tumingin ako sa paligid at napagtanto kung ako lang mag-isa dito. Tumingin ako sa damit ko at maayos naman ito. Hinilat ko ang ulo nang maramdaman ko ang sakit nito. Hindi ko na maalala kung anong nangyari. Asan sina Sofia? Napatingin ako sa side table at nanlaki ang mata kong 4 PM na. Ang tagal ng tulog ko. Isang araw akong tulog. Dali-dali akong bumangon at umalis sa kama. Baka hinahanap na ako. Hindi man lang ako ginaisang ni Sofia. Hindi man nila ako dinala sa bahay. Sinot ko ulit ang sandals ko at lumabas na ng kwarto. Nasa isang hotel ako. Nalaman ko lang nung lumabas ako. Kinuha ko ang phone ko sa bag ko ngunit lobat na, ang anak ko baka nag-alala na yon. Dali-dali akong pumasok sa elevator kahit na sumasakit ang ulo ko. Hangover. Hindi naman ako uminom. Ilang sandali pa tumunog ang elevator hudyat na nakababa na ako. Dumiretso ako palabas at kaagad pumara ng taxi. Inis kong tiningnan ang phone kong lobat, panigurado ang dami ng tawag dito. Hinilat ko ang St. Edo ko habang nag-iniisip kung anong nangyari kagab habang nasa loob ako ng taxi. Hindi man lang ako inuwi ni Sofia sa bahay at dinala pa talaga sa hotel. Pakibilasan po manong, sabi ko sa driver dahil hindi na ako mapakali. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Baka naghahanap na yun sa akin. Bumundol ang kaba sa dibdib ko na hindi ko alam kung anong dahilan. Binilisan nga ni Manong ang pagmaneho dahilan mabilis naming marating ang bahay namin. Nagbayad kaagad ako sa driver at kaagad pumasok sa gate pero bago yun napansin ko ang kotse ni na mom at magulang ni Kiel. Mas lalo akong nagmadaling pumasok. Baka hinahanap na nila ako. Andito silang lahat. Hindi ba sinabi ni Sofia kung nasaan ako? Binuksan ko kaagad ang pinto at dumiretso ako sa sala at tumambad sa akin ang tuldok-tuldok. Una kong namataan si Sofia na nasa tabi ni Kiel habang magkahawak kamay. Kumunot ang noo, pareho silang serisong nakatingin sa akin. Sunod kong tiningnan ang magulang ni Kiel na masama ang tingin sa akin bago ang aking ina at ama na seryoso ding nakatingin sa akin na parang may kasalanan akong nagawang malaki. Lumapit ako sa kanila pero hindi ko mapigil ang hindi makaramdam ng kaba. Dad, sorry ngayon lang ako hindi ko natapos ang dapat kong sasabihin nang sinalubong ako ng isang malakas na sampal ng aking ama.